Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbitahan po ako na magbahagi sa inyo ng paksang WeLearn online learning portal for Filipino 11. Nais ko pong kunin ng pagkakataon upang magpasalamat sa Network Learning Philippines Incorporated or NLPH sa pag-imbita sa akin at sa patuloy na pagkakaroon o pagbibigay ng mga libreng webinar tungkol sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Bago ko po simulan ang pagbabahagi sa naiatas sa akin, hayaan po muna ninyo akong magpakilala. Ako po si Ginoong Jacoby Tango, kasalukuyang nagtatapos ng aking thesis masterado sa Pamantasang de la Salle, Maynila, na may kursong Master ng Sining sa Araling Filipino ng Wika, Kultura at Media. Kasalukuyan din po akong faculty ng Humanities and Social Sciences Department ng Far Eastern University High School, kung saan nagtuturo ako ng mga asignaturang may kinalaman sa Filipino tulad ng komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik, at Filipino sa piling-larang. Sa araw pong ito, ibabahagi ko sa inyo ang akin o ang aming naging proseso sa paghahanap, pagpili at pagsasaayos ng mga material online na maaaring magamit sa pagtuturo at o pagkatuto, partikular sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Mas tuon ko po sa araw na ito na makipagkwentuhan lamang sa inyo tungkol sa kabuuang proseso at magmungkahi ng mga maaari pa nating gawin sa hinaharap. Bago po yan, hayaan niyo pong banggitin ko ang magiging daloy ng ating kwentuhan. Una, tatalakayin o pahahapiwan ko po ang WeLearn online learning portal. Ikalawa, ang proseso po ng pagbuo o naging pagbuo namin mula sa kung paano hinati yung mga paksa hanggang sa paano na hanap yung mga material sa online. Ano po yung halaga o yung papel na ginagampanan ng EdTech plan, at sasabayan ko po kayo sa pagsilip sa nabuong website ni na Dr. Nuncio mula doon sa aming naging plano. Ano nga po ba ang WeLearn online learning portal? Ito po ay isang site na binuo upang maglaman ng mga paunang na-curate na materyales online na maaaring magamit sa pagtuturo ng senior high school subjects tulad ng English, Filipino, Math, Science, and Social Studies, gaya ng Understanding Society, Culture, and Politics. Gamit ang internet bilang plataporma o lunsaran, nagkakalugar ang mga guro't mananaliksik upang mapag-usapan, mataya, at makapagpalitan ng ideya at materyales para sa pagtuturo at pagkatuto. Makikita po natin ang WeLearn portal o website sa welearnph.wixsite.com. Ito po yung kanilang link. At ito naman po yung mismong unahan ng portal. Kung sisilipin po natin, ito po ang mismong portal nila. Meron pong tungkol sa WeLearn PH, tungkol sa kabuuan ng team, ng mga research team. Sa home po ay may mga pagpipili ang Filipino 11, Filipino 12, English, Math, UCSP, Science. Ang magiging tuon lang po natin sa araw na ito ay yung pang Filipino 11. So habang naglo-load po ay babalikan po yung kanina. Paano nga po ba nagsimula ang proyekto? Nagsimula po ito bilang isang kahingian sa aming klase sa TechnoTeach sa ilalim ni Dr. Roderick Nuncio. Si Dr. Roderick Nuncio po ay isa sa mga bumubuo ng team ng WeLearn portal. Lumalabas po noon
na ang isa sa mga pangunahing problema ng mga guro na magtuturo sa senior high school ay ang kawalan ng mga materyales o sources o resources para sa gagawing pagtuturo. Sapagkat bago pa lamang po noon, nagta-transition pa lamang mula sa hanggang grade 10 lang. Ngayon ay meron ng grade 11 at grade 12. Kung kaya't hindi pa ganoon kahanda. Mula po sa problemang iyon, tinugunan po ito ng aming klase sa pamamagitan ng paghahati sa kabuuan ng klase sa dalawang pangkat. So, hinati po ang aming klase sa dalawa. Ako, kasama si Lizel Di Maculangan Tenorio, Marco Gatpandan, at Jane Conde Matanggihan. Ang bumubuo naman po o ang naatasan na mag-curate para sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino na ituturo sa baitang 11 o grade 11. Ayun po yung ibabahagi ko mamaya. So sa kung papaano po yung lahat-lahat at kung ano pong kaugnayan nitong mismong curriculum ay babanggitin ko po mamaya. Kanina ko pa po nababanggit yung salitang curate. Ano nga po ba yung ibig sabihin ng curate? Sa konteksto po ng museum or ng museo o anumang may kinalaman sa sining, ang curating ay ang akto ng pagpili, pagsasaayos, paglalatag at o pagpepresenta ng mga gamit na i-display sa mismong museum. Ayon nga sa Tate.org, sinasabing ang pangunahing layon ng curator ay mag-interpret ng koleksyon upang mag-inform, mag-educate, at mag-inspire ng publiko. Malinaw na nagsisilbing isang museo o museum ang ating mga klase. Binibigyan natin ng saysay ang mga kasanayang pampagkatuto o learning objectives sa pamamagitan ng maingat na pagpili, pagsasaayos at paglalatag ng mga aralin at gawain na angkop sa kanilang sitwasyon. Dahil meron po tayong layunin na mabigyan sila ng kaalaman, mabigyang pagkatuto, at mahikayat pa ang ating mga estudyante sa mga mas makabuluhang mga bagay. Kung ilalapat po sa konteksto nating mga guro ang ibinigay na pagpapakahulugan kanina sa kung ano ang curate o curating, mabubuo sa atin ngayon yung tanong na ano ang ating i-curate bilang mga guro? At higit sa lahat, yung mas mabigat na ano ngayon ang papel nating mga educator bilang curator? Tayo po bilang mga educator na nagta-transition bilang curator, tulad po sa museo, ang mga curator ay ang kadalasang naaatasan na magpasya kung aling pieces ang dapat na i-exhibit o i-display at alin naman ang dapat munang itabi. Ibig sabihin, may mga isinasaalang-alang ang curator. Tulad natin, bilang educator-curator, ay mayroon din tayong isinasaalang-alang. Sa madaling sabi, hindi po lahat ng ating mga matatagpuan sa online o internet ay maaari nating gawin sa klase. Katulad halimbawa ngayong may pandemya. Binibigyang diin, halimbawa ngayon yung most essential learning competencies or MELCs na nakatuon o nagbibigay tuon lang sa pinakamahalaga higit na yung panahon na ito. So, makikita niyo po mamaya, no? Bakit po binibigyan ko ng diin din kanina pa yung salitang pagpili, pagsasaayos at paglalatag o pagpepresenta. So, normal po na sa simula, ang ginawa namin, nangolekta lang nangolekta ng mga makikita namin na materyales online. Makaraan noon, saka namin iniayos kung angkop ba yung lahat ng mga nakita namin
o lapat ba, pasok ba para sa mismong gagawing pagtuturo. So paano po kami nagsimula? Una, kung babalikan po natin kanina, nabanggit ko po yung ah, curriculum na inilabas o galing sa DepEd. So ito po halimbawa yung curriculum ng komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. So malinaw po sa curriculum na ito kung ano yung description ng kurso, ano yung pamantayang pangnilalaman or content standards, ano yung pamantayan sa pagganap o yung performance task mula sa pinakamalaking performance task na inaasahan sa pagtatapos ng kurso hanggang sa mga performance task na nakapaloob sa bawat aralin. Nandirito po yung mga panantikang kontemporaryo o popular na mungkahing maaaring gamitin para sa pagsagawa ng klase. So nabanggit po halimbawa dito yung sanaysay, talumpati, panantikang popular tulad ng awitin, comics, iba't ibang paraan ng komunikasyon sa social media. So yan po ay ilan sa mga pinaghanapan din namin ng material online na maaaring lumapat o umangkop sa bawat aralin. Sa gramatika po ay mas nakatuon ito sa kasanayang pangkomunikatibo. So kung titingnan po natin, ito po yung kabuuan ng curriculum. Nahahati po ito sa 5. Una po ay nilalaman, ito yung lahat ng paksa na magiging natatalakayin o gagawa namin o hahanapan ng mga material online. Sumunod ay yung pamantayang pangnilalaman o content standard. Sumunod ay pamantayan sa pagganap o performance task, mga kasanayang pampagkatuto sa kayong code. Paunang pagpapaalala po na hindi namin hinanapan isa-isa ang bawat konsepto ng material online. Kinuha lamang po namin ito bilang isang buo. So halimbawa, kung sa ilalim ng mga konseptong pangwika ay merong 12 maliliit o sub-concept, hindi po namin hinapan isa-isa at ginawa niyo ng online material. Sa halip, kinuha po namin bilang isang buo yung konseptong pangwika. Ang sumunod pong hati halimbawa ay gamit ng wika sa likunan. Sumunod, kasaysayan ng wikang pambansa mula panahon ng ninuno, Kastila hanggang sa kasalukuyan. Tapos, sitwasyong pangwika. Hindi po kakayahang komunikatibo, social linguistic, pragmatics, discoursal. Tapos, panghuli po ay introduksyon sa pananaliksik. So gaya po ng nabanggit ko, ang una po namin ginawa ay hinati-hati namin yung mga paksa sa aming 4. So ang nangyari po halimbawa ay ganito. Yung DepEd Curriculum Guide sa Filipino 5 po ay yung pinakita ko po kanina na curriculum na galing nga po sa DepEd. So nandito po sa mismong website din halimbawa yung mga paksa. So ito po yung description ng kurso. Ito yung mga lahat. So ayan po yung naging hati namin. Makaraan pong hatiin yan, ang isa sa pinakamahalaga na ginamit namin ay yung EdTech plan o EdTech technology plan template yan o binigay sa amin ni Dr. Nuncio. So yung EdTech plan ay may kakahawig din sa kung ano yung itsura ng curriculum mula sa DepEd. Mamaya makikita lang ninyo kung ano yung nadagdag para sa tinatawag namin pag-curate ng mga materyales. So dito sa EdTech plan ay nandirito yung pamagat ng kurso, nandirito yung description ng kurso mula sa curriculum, nandirito yung nilalaman o paksa, yung pamantayang pangnilalaman o content standards, yung mga kasiyang pampagkatuto o learning competencies, at
Kung titignan po natin yung EdTech plan, ito po yung nabanggit ko kanina. Sa ibaba niyan ay e-learning tools or resources. Ang unang column ay para sa elements, yung apat na bahagi, halimbawa, o yung daloy ng pagtalakay pa rin. Kagaya ng pagganyak, panimulang gawain, aralin o pagtalakay sa paksa, at pagganap sa natutuhan. Sumunod ay merong sampa na hati o column, kagaya ng website, blog, YouTube, team activity, online quiz exam, Prezi, stage share, Instagram pictures, meme, MP3 music or lyrics, at iba pa. Ito yung siyam na paulit-ulit naming nahanapan sa bawat lesson at sa bawat bahagi ng lesson o aralin para makapag-curate o makakuha ng mga materyales na maaaring magamit ng mga guro sa pagtuturo o ng estudyante sa pagkatuto. Halimbawa, dito sa pagganyak, activating activity awareness includes icebreakers, motivation, access, prior knowledge. Meron akong nakita halimbawa na KWF pushes for intellectualization of the Filipino language na website at iba pa. Sa baba niyan ay merong source or URL na part para kung halimbawa gagamitin mo yung plan at gusto mo itong bagay na ito, madali mong makikita kung saan mo dapat hanapin o tignan. Sa ibaba noon ay mayroong maikling paliwanag kung paano gagamitin ang e-learning resource na napili. So meron ditong gabay na tanong o pangkalahatang panuto para gabayan yung guro o yung mag-aaral sa kung paano yung gagawin kung halimbawa. Sumunod sa pangganyak ay panimulang gawain, assumption, verification, a venue for students to make conjecture and find evidences to support their conjecture, exploration, inquiry. So mapapansin niyo meron naman ditong mga blanco, walang website, walang game activity, walang online quiz, walang MP3. Ibig sabihin lang, wala akong nakita na angkop na website, game activity, online quiz, or MP3 music doon sa mismong panimulang gawain, related o kaugnay noong paksa. Ganon din sa itaas. Pero hindi ibig sabihin, wala ka na magiging panimulang gawain. Meron pa rin dito 5 pagpipilian yung guro kung sakali. Katulad sa itaas, meron pa rin itong sources at maikling liwanag. Sumunod doon ay aralin, pagtalakay sa analysis and abstraction, lesson proper generalization. Meron ulit dito mga kulang, may sort mga ulit, or mga yung maikling paliwanag. Sumunod o ang huli ay pamantayan sa pagganap mula ito sa curriculum. Saka itong ganap naman ngayon ng natutuhan sa klase, application assessment, formative and summative assessment, consolidation, learning to make it relevant, o kaya naman ay practice. Kagaya ng mga nauna, ito ay merong sources at may guide o tanong o gawain. So sa lahat ng mga susunod pang paksa nyo, ay mayroong template na paulit-ulit lang na ibinigay para sa amin. So, kung ilan yung paksa halimbawa o topic sa amin, ay ganoong karaming ulit namin gagawin yung template o yung paghahanap ng mga materyales online. Ngayon, sabay-sabay na ganoong karaming ulit namin din o bisitahin yung site para makita kung ano nga ba yung nilalaman. So kapag pumunta tayo dun sa website, sa welearnph.witsite.com, nandito ako ngayon sa Filipino 11, sa home tab nakita. Makikita ninyo kagad yung DepEd Curriculum Guide sa Filipino 5 kasi ito curriculum na pinapakita ko kanina na ibinigay o inilabas ng DepEd. Yung pamagat ng kurso, yung description ng kurso ay nandirito at lahat ng paksa ay ng paksa dito rin. Lahat ay nag-print na. Kaya kapag pinindot mo yung bawat paksa ay automatic kong pupunta sa kung ano yung nakalatag na plano mula dun sa EdTech plan. So, hayaan nyo munang basahin yung pagkakahati. Ang mga konseptong pangwika, wikang pambansa, wikang panturo,
wikang opisyal, bilingualismo, multilingualismo, homogeneous at heterogeneous, linguistikong komunidad, una, pangalawa at iba pang wika. Register, variety ng wika at gamit ng wika sa lipunan ay napunta para sa akin. Ang kay Lizel Di Makulangan Tenorio naman ay gamit ng wika sa lipunan, instrumental, regulatoryo, interaksyonal, personal, heuristiko at representatibo. Kasaysayang wikang pambansa sa panahon ng Kastila, sa panahon ng Revolusyonaryong Pilipino, hanggang sa panahon ng kasalukuyan. Para naman kay Marco Pakitan ay mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas at mga kakayahang komunikatibo, gaya ng linguistiko, pragmatic, sociolinguistic, discoursal. At ang huli ay kay Jane Conde Matangihan, kakayahang pragmatic, discoursal, introduksyon sa pananaliksik, yung naging tuon nung kanyang curate ng mga subukan natin yung isa. Ito na ngayon yung makikita ni mula doon sa EdTech plan na ginawa yung mismong halimbawa ng so nandito yung mismong pamagat ng paksa, mga konseptong pangwika, wikang pambansa. Sa ibaba niyan ay pamantayang pang nilalawin o content standard mula sa curriculum. Sa ibaba ay mga kasayang pampagkatuto o learning competencies mula pa rin sa DepEd curriculum. So halimbawa, naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggang sitwasyong pangkomunikasyon sa radyo, talumpati at mga panayam. Natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Ugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napanood na sitwasyong pangkomunikasyon sa telebisyon. Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw at mga karanasan. At nagagamit ang alaman sa modernong teknolohiya gaya ng Facebook, Google at iba sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika. Kung mapapansin, yung apat na binabanggit ko po kanina na bahagi, ito yung mga pito lamang ito doon sa siyam. Wala dito yung quizzes, online quizzes, saka game activity. Pero andyan ang SlideShare, ang Instagram, ang music, website, blog, YouTube at iba pa. Ito ngayon yung so yung unang dalawa, pamantayang nilalaman at mga kasayang pampag ay sisipiin o kopyahin lamang mula sa DepEd curriculum. At yung apat naman ay ang mismong daloy ng talakayan, pagganyak, panimulang gawain, aralin o pagtalakay sa paksa o lesson proper, at yung pagganap sa nagtuhan sa klase o performance task. So ito yung apat na ulit namin susunod sa bawat website o bawat page. So halimbawa rito, nauna na yung gabay paano gagamitin yung pagganyak. Magpapakita, magpapanood o magpapakinig ang guro ng isang larawan, video, presentasyon o musika na may kinalaman sa kahalagahan ng identidad bilang isang tao at o bansa. Sasagutin ng mga mag-aaral ang mga gabay na katinungang ano-ano ang mga nakita, napanood o napakinggan ninyo. Tungkol saan ang mga ito, bigyan ng pangkalahatang katawagan ang nagaganap na konsepto sa bawat ipinakita. Naririto naman sa ibaba noon yung mga e-learning tools or resources na nahanap kasama yung pangagat nung mismong teksto o materyales. Halimbawa sa website, AWF Push Web for Intellectualization of the Filipino Language. Sa blog, How Language Changes Due to Factors in the Society. YouTube, Identidad o Identity. SlideShare, Wika at Identidad, Language and Identity. Instagram, Personal na Identidad. MP3 Florante, Ako'y Pinoy. Sumunod na daloy o bahagi ay panimulang gawain. Nandito nakasulat, tatayain ng guro ang paunang kaalaman ng mga mag-aaral. Since binabalikan natin o ina-activate natin yung sima nila. Sa konsepto ng identity o pagkaakilanlan sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan, video, presentasyon, o pagpapakinig ng musika. Mula rito, susulat ang mga mag-aaral ng salitang may kaugnayan sa katanungang bakit mahalagang makilala ang ating pagkakakilanlan. Makaraan nito bilang paglalagom o pagbubuo na sa mga ibinigay na sagot ng mga mag-aaral ay itatanong ay mga sumusunod. Bakit mahalaga ang identidad o
pagkakakilanlan ng isang bansa. Ano ang papel na ginagampanan ng wika sa pagkakakilanlan na ito? Narito ngayon yung learning materials na pwedeng magamit. 5 yung pagpipilian. Kaya nang kahit na meron dahil hindi naman napupunan lahat, kaya nababawasan dito. Yung ikatlong bahagi ay aralin o pagtalakay sa paksa o yung lesson proper. Tatalakayin mo ang wikang pambansa, kasaysayan, kasalukuyang kalagayan at kahalagahan nito. Tatalakayin ito sa pamamagitan ng mga artikulo, video, imahe, musika at iba pa na nakita at o nalikom ng guro. Ito yung e-learning tools o resources. Dahil ito ay lesson proper naman, meron akong 7 rito. Maaari kang gumamit ng 2 o higit pa ng mga materyales sa online. Halimbawa, 3 o 4. Halimbawa, pwede mong gawin dahil ito ay lesson proper o talakayan. Pwede kang mag-jigsaw na activity kung saan may 4 na sulok at bawat sulok ng classroom o silid ay isang gawain. Halimbawa, yung editorial o yung website ay nasa isang sulok. Yung blog na paglingon sa ugat ng komisyon sa wikang Filipino ay nasa isang sulok. Yung YouTube na sulong wikang Filipino ay nasa isang sulok. Yung tweet ni Teddy Boy Doctrine about Filipino language ay nasa isang sulok. Tapos bibigyan lamang ng minuto o oras yung bawat mag-aaral para manatili sa isang sulok, manood, makinig, magbasa sa kung ano nandoon. Tapos makaraan ng minuto ng inilaan ay lilipat sila sa kabilang sulok at ang lahat din ay magsipaglipat hanggang malibot ng lahat ng estudyante yung bawat sulok ng silid. So kung ganun yung gagawin mo, may posibilidad na hindi lamang isa mula sa 7 na ito yung magagamit mo. Gagamit mo yung iba pa. Mag-explore ka rin sa iba pa. Sa unang 2, mainam kasi kung isa lang dahil masyadong maikli ang oras sa laan para sa pagganyak, para magtagal tayo. Ganun sa panimulang gawain. Kahit mainam na isa lang pipiliin doon. Dito naman sa aralin, maaari tayong pumili ng higit sa 2 o 3. At yung panghuli ay pagganap ng natutuhan sa klase. Pamantayan sa pagganap mula sa curriculum guide, nakasusuri ang kalikasan gamit mga kaganapang pinagdaanan at pinagdadaanan ng wikang pambansa ng Pilipinas. Yung gabay sa paggamit ay ito. Makaraang talakayin ng tungkol sa wikang pambansa ng Pilipinas sa Filipino, inaasahan ng mga mag-aaral na makapili ng isa sa mga sumusunod na gawain. Makasulat ng isang sanaysay ukol sa kahalagahan o pagkakaroon nito bilang identity o pagkakakilanlan ng isang lahi o bansa. Makagawa ng isang awitin na nagpapakita ng kasaysayan ng wikang pambansa at makaguhit ng isang editorial cartoon ukol sa ipababasang artikulo ng guro na may kinalaman sa wikang pambansa. Ito ngayon yung mga e-learning tools o resources. So maaari lang din pumili ng isa. Maaaring magpagawa nyo sa editorial, yung sa blog, sa YouTube, sa SlideShare, Instagram o MP3. Ang mga inilatag po namin dito ay hindi namin sasabing mga pinakamaganda o pinaka-perfect. Kumbaga, noong panahon na ginagawa ito ay ito yung fit o meron o available doon sa online sa pagkukurate. Pero dahil ilang taon na rin o may taon na rin naman ang lumipas, meron po kayong option para palitan kung sakali mang may nakita kayong mas mainam na magamit para doon. Pero ito ay mungkahi lamang para meron na kayong pinanggagalingan o pagsisimulan, hindi na magsisimula sa wala talaga. So, mababawasan o maakameno sa pagkain ng oras ng preparasyon ninyo para sa mga klase. Marahil ngayon, ang tanong ninyo ay ano yung mga naging problema? Ang isa sa mga naging problema, no, maging honest ako o tapat. Dahil Filipino yung asignatura, sa totoo lang, napakahirap pong maghanap ng mga material sa Filipino. Dahil iilan lamang yung mga nakasulat, nakalimbag sa wikang Filipino. Pero hindi naman kami nilimitahan at hindi namin nilimitahan yung mga sarili namin na gumamit lamang ng mga Filipino na materyales. Hinayaan namin yung makagamit din ng mga nasa wikang English, pero mananatiling ang mga gabay na tanong at iba pa ay nasa Filipino at ang mismong pagpoproseso ay nasa Filipino. Kumbaga linsaran lamang na teksto o paraan yun kaya nasa English dahil yun yung mismong original na wika. Sa huli, tandaan natin na ang pagtuturo din naman nito ay multidisciplinary, interdisciplinary. Ibig sabihin, mula sa
Pilipino maaari tayong gumamit ng ibang larangan o larang para maituro at matupad o makamit yung mga learning competency sa Filipino. So kung nangangahulugan yun ng paggamit ng ibang mga materyales kahit nasusulat sa ibang wika o wikang Ingles, kung nakakatulong naman para masagot o matugunan yung learning competency, then maaari pa rin natin itong gawin. Bawat paksa po no, ay may laan na isang ganitong pahina o page sa website na ito. At balikan lamang natin, pilitin lamang ninyong muli kung ano yung nais ninyong tingnan na plano at iba pa. Muli, maaari ninyong i-modify o baguhin yung iba sa paraang mas komportable kayo. Yung huli o yung ikalawa pong problema, no, yung paulit-ulit po itong pagkilala at o pagtataya sa pagiging reliable ng mga materyales. Kasi hindi man po namin po pwedeng isama sa plano yung mga materyales nang hindi namin nababasa, napapanood at o napakikinggan. Lalo pat kinakailangan makita kung tama ba yung content, kung angkop ba yung content sa edad ng bata, kung wala bang explicit na mga salita o walang mga vulgar na salita at iba pa. So lahat po yun ay kinakailangan pakinggan. So madali lang sa simulang proseso na pangangalap o pag-iipon. Pero makaraan nun, kinakailangan isa-isahin at tayain o i-assess yung bawat isang nakita para matimbang kung karapat-dapat ba na mapasama o isama sa mismong ah, plano. Ang ikalawang tanong naman po na maaaring naiisip ninyo ay bakit mahalaga yung proseso ng pag-curate o ng pagpipili, pagsaayos at pagpipresenta ng mga materyales. Kapag naipaplano o naplano po natin ng maayos ang mga aralin, ay maayos din po natin itong nailalatag at dahil nga curated ang mga ito, natataya na natin ang mga napakikinabangan natin online sa hindi natin mapakikinabangan. Madaling sabi, nakamimenos tayo o nakaawas tayo ng oras na ibinugugol natin sa pagpili, paghahanap pa lang ng materyales dahil ito ay nandirito na, mas madali nating nakita. Matatandaan lamang po natin, no, hindi tayo yung naggagawa ng mga competency na yun. Ina-unpack lang po natin o binibigyan natin ng dinidisenyuhan natin batay sa ating pagkaunawa para umangkop doon sa mga bata. Yun lamang po ang aking ibabahagi sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig.